good morning. So today, May 21, pumasok ako kasi nag-off ako kahapon tsaka nung isang araw, 19 and 20. Tapos ngayon wala si ate. Bukas pa yata siya papasok. Tapos, yung lilinisan ko pala ngayon ay, eto. Pakita ko sa inyo. Pala siya, yung mga pula na yan, wala na yung customer kahapon pa lang maghapon. Parang nung isang araw pa sila nag-check out. Tapos hindi sila nilinisan kahapon. So ngayon, lilinisan ko na siya ngayon. Ang pinagkaiba nito doon sa may mga customer na kakalabas lang. Ito kasi kahit kapag may oras pa kami, tapos sa umaga before ng meeting, pagkadating namin, pagkabihes, pagkaayos ng cart, pwede na namin siyang tanggalan ng basura, tanggalan ng comforter, ng mga towels, yung mga ganyan, para pagtapos ng meeting, mabilis na lang namin siyang magagawa. So, parang pinakang una namin siyang magagawa. Tapos, itong dilaw naman, itong tatlong to, may customer yan. Bukas pa yata sila mag-out. Tapos, kanina, after ng lunch, pinacheck ko sa housekeeper. Hindi daw magpapalinis yung dalawa. Itong 1806 tsaka 1813, hindi daw sila magpapalinis. Tapos, ang nilinisan ko yung is yung 1804. Tapos, bumalik ako dito sa taas. Akala ko tapos na ako. Binigan ako ng 2 rooms na OT. Ayan, OT. 1913 at saka 1914. Ngayon, ginagawa ko yung 14. Last na room na to. Time check to 40 na. Mag-alas 3 na. And last na room naman na to. Wala na tong 30 minutes. So, yun lang pala yung chika ko sa inyo. Hindi din masyadong madumi ngayon. Kasi nga, may nagtanggal yata ng basura. Hindi siya masyadong madumi. Hindi tulad nung nakaraan na sobra talaga, as in, sa basura pa lang talaga magtatagal ka na eh. Ngayon pala yung alikabok, sobrang daming alikabok. Kasi nga wala kasyang hangin. Talagang kapag spring season, hangin season yan dito, sobrang hangin. Ay nga pala, dun sa YouTube channel ko, ang daming mga questions dun. Actually, na-film ko na yung isa dun. I-upload ko na lang yun siguro, one of these days. Ini-edit ko pa lang din kasi. Tapos, syempre, may sasagutin pa din ako yung mga question dun. Para isahan na lang din. Isahang sagutan. Sagutin ko na pala dito yung tanong ni ma'am. Para isang, isang videohan na, kung may age limit po ba pagpapasok dito? Wala. Ako yung pinakabata dito sa buong housekeeping, house or roommate. Ako pinakabata. And yung pinakamatanda, si Lola Bidang, 75 na yata siya or 76. Mga gano'n, nasa 75 or 76. Diyos ko, kalakas-lakas pa nun. Mas malakas pa nga minsan sa akin yun, si Lola Bidang eh. Madami na may mga edad dito na matatanda na talaga. Hindi na matanda. May mga 50, 60s pa lang sila. Pero, Diyos ko, lalakas pa ng mga yun. Yung isang Pinay dito, si ate. Si ate yata ay 55 or 54. Yung isang Pilipina. Si ate-ate ang tawag ko. May edad na din yung si ate. Hindi na yung bata. Mukha lang bata. Batang isip. Charot. Charot. Alam ko guys, sa factory is my age limit. Hindi ko alam kung hanggang anong edad, parang 55 yata or 45 yung age limit kapag sa factory ka nagtrabaho. Pero dahil nga iba yung visa namin, iba yung visa ko, okay lang sa akin kahit ilang taong ka magsimula, hanggang ilang taon ka, wala po akong kontrata. Ay, may kontrata dito, syempre, pero hindi yung kontrata na ilang taon lang, ha? Hinihingal ako. Parang kontrata yun na, na katibayan na regular worker na ako, hindi yung contract na 6 years, 7 years, hindi po ganun. Yung sa factory worker, EPS worker, alam ko 5 years and 9 months, yun yung kontrata. Kay Yakso, yung sa amin naman, yung sa akin dito, wala pong kontrata dito. Hanggat kaya ko, hanggat gusto ko, hanggat humihinga ako kung gusto ko magtrabaho dito, wala pong problema. Para naman po dun sa isa pang tanong na kung may agency daw po ba ako dito, siguro po nasabi ko na to sa mga nakarang videos ko po, wala po. Kasi hindi nga po ako contractual na worker. Hindi po ako nasa Pilipinas, nag-apply pa Korea para magtrabaho dito. Hindi po ganun. Kasi ang ino-offer pa lang po yata ni Korea, ni South Korea, is EPS worker
which is factory worker. Pero ang alam ko po, ang naririnig-rinig ko is in-discuss na yung DH dito sa South Korea, pero hindi pa po siya sure this year or next year, hindi pa po talaga siya sure. Po ako nakapasok dito kasi nandito na po ako sa South Korea. May visa na po ako, yung visa ko nga is F6. Kung gusto nyo pong tanungin or gusto nyo pong i-search yung visa ko, ilalagay ko po dito sa sa taas kung ano po yung type ng visa ko. And pinasok po kasi ako ng kaibigan ko dito kasi pares po kami may asawang foreigner o may asawang Korean national. So, yun, hindi naman po sa yun yung requirements ng hotel. Ang gusto po kasi ng hotel is may visa ka na, nandito ka na mismo sa Korea nakatira. Hindi yung kukunin ka pa nila sa ibang bansa para mag-work dito. Hindi po ganon. So, para para po clear po sa ating lahat, sa mga nagtatanong po, wala po akong agency, wala po yatang, kung baka po mabudol kayo or ma-scam po kayo sa may mga nag-o-offer po sa Manila or sa ibang lugar ng agency po, talagang i-search nyo po munang mabuti kung mayroon po, kasi ang pagkakaalam ko po, wala po talagang agency pa ngayon ng housekeeping or housekeeper dito sa South Korea. Wala pa pong ganon. Ito din pala yung, sa mga nagtatanong pala kung saan pala kami nagbi-meeting tuwing umaga, isisingit ko dito kung ano yung itsura ng pinagbi-meetingan namin ng mga Koreans or ng mga katrabaho ko dito every morning bago kami magsimulang mag-work. Minsan umaabot ng 10 to 20 minutes, minsan naman talaga 30 minutes yung inaabot ng meeting namin. Tapos sinasabi dun lahat kung ano yung dapat gawin, kung saan yung may complain, dapat linisang masyado or galingan yung paglinis kasi nga nag-complain yung customer na pumasok doon, mga